Hey guys! Welcome to my channel. Gagawa tayo ng quick video, no? So, pag meron kang ganito, magmumukhang mamahalin yung AR mo. Okay? So, nung nandito si Charles, binigyan ko siya nito eh. Tapos sabi ko, bigyan niya si Doc Lawrence, saka mga kaibigan natin doon. Sabi niya, hindi ko kailangan niya Jason, pero kinabit ko sa AR ko para may part yung AR ko na galing sa'yo. Okay, sige. Very touchy. Ang tawag dito, AccuWedge, guys. No? So, lahat na makita niyong barrel were safety check prior to filming. Okay, so, a long time ago pa, sa RPG, Facebook group, meron doon nagtutroll, si Kalbo. Galit na galit sa UDMC, sabi niya, ang sinasabi niya sa UDMC, yung mga barrel daw ng UDMC may kalog. Hindi ko maintindihan kasi nasa Amerika siya eh, nasa New York siya, tapos nagrereklamo siya sa UDMC. Eh wala namang UDMC dito sa Amerika. So, anyway, nabanggit ko lang, sabi may kalog daw. Okay? So, and then yung mga lumang M16 sa Pilipinas, makita mo talagang kupas-kupas na yung anodizing ng aluminum, 'di ba? Luma na, tapos makakita kayo ng mga videos na nagta-time tapos babaklasin yung AR, ang bilis lang kasi maluwag na eh. Maluwag na yung yung lalo na yung upper tsaka lower receiver na connection, 'di ba? Maluwag na. Anyway, yan. So, eto makakatulong sa inyo sa problema ngayon pag may kalog na yung baril nyo. And then sabi nila, yan na, yung mga mamahalin daw na AR, walang kalog kasi very tight yung yung fit ng upper and lower. So eto, itong barrel kong to, meron siyang ganito. So pag may ganito ka, ang tawag dito AccuWedge. AccuWedge, no? Pag may ganito ka, medyo lang naman, mahirapan baklasin manually kasi may pressure na eh. So ito wala tong kalog eh. Ang maririnig yung kalog tong talaga sling. Pero walang kalog yan. It's very tight. Hindi mo nga basta, kaya hindi ko na rin i-attempt na buksan to. Mabubuksan nyo ha, baka sabihin, ay, pangit pala yan, hindi na mabubuksan nyo. It's just that may kailangan na force. And ayaw ni YouTube din makita yung mga nagbabaklas-baklas eh, di ba? So, para saan ba tong AccuWedge? So, nagbibigay siya ng upward pressure. Lalagay mo siya dito sa lower receiver, tapos pagka yung upper receiver, minatch mo, kailangan mo i-push down tong upper receiver. Kaya it's very tight yung fit. Walang kalog talaga yan. Pero, nag-ready na tayo ng isa na nakabaklas. So, dito, ilalagay mo lang yan dito. Hindi natin papakita. Ayan ito. If YouTube is watching, nothing is for sale in this post. So, ay, pwede ba yan? Pwede ba ipakita ito? Pwede ba ipakita YouTube yan? Basta, ay nako. Ano nga ba lapag nito? Basta ilalagay mo yan dito. Salpak mo lang yan para pagbaba nung upper receiver, medyo may puwersa. So, ibig sabihin nyo, ayaw ni YouTube ng mga ganitong video pero ginagawa ko pa din. Diba? Kasi para may matutunan yung mga kababayan natin. No? So, sabihin mo, ay kahit luma na yung AR ko sa Pilipinas, no? AR, M16, diba? Luma na yung AR mo or M16, tight pa din yung fit ng upper tsaka lower. Diba? Yan, dahil meron yan. So, abangan nyo, gagawa ko na isa pang follow-up video. Paano kung nasa Pilipinas ka, lalo na wala kang makitang ganito, meron tayong alternative. And yun yung turo ng kaibigan natin si Carlo. So, anyway, tatapusin ko na yung video. Pinakita ko na, madali lang mag-install, madali lang magtanggal. Pero ang effect niyan, magiging tight na yung upper mo tsaka lower. Diba? Pag pinagsama mo sila.
Ganyan. Anyway, so, yan guys, lalo na yung mga may lumang M16 dyan, no? Magbe-benefit kayo sa ganito. Pero just in case wala kayong mabiling ganito, meron namang alternative. And yun yung gagawin natin sa next video. See you next time. Bye!